buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang No Need for Props. Nang ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus, yung kortina sa templo na naghahati between the presence of God and the people ay napilas mula taas hanggang baba. Isang malaki at magandang symbolism that now God was accessible to everybody through the death and of course the resurrection of the Lord Jesus. Nung pa man na siya nabubuhay sa lupa ay marami na siyang ipinakita at ipinahiwatig na ganitong pagbubukas ng kalangitan at ng Ama sa mga tao. That now we can access the Lord Jesus Christ and of course the Father through Christ directly without props. At yan ang ating pag-aaral ngayon, nawa ay kasihan tayo ng Panginoon, no need for props. Panginoon, salamat po dahil kayo ay accessible. Pwede kaming lumapit anumang oras, anumang paraan. At dinidinig nyo ang dalangin ng inyong mga anak. Ngayon, pagliwanagin nyo po ang aming isip na maunawa namin ang mensahe nyo para sa amin. Be our speaker, O God. Use your servant only as your instrument, but be our speaker. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at linisin, at paging dapatin niyo kami na sumilong sa inyong presensya. We ask you, Father, to enlighten us, guide us, teach us, heal us. In the name of Jesus, your Son, our Savior and our friend, we pray with thanksgiving. Amen. Yung mga props po sa mga pelikula, sa tanghalan, ay mga gamit para lalo nilang maipaunawa ang kanilang mensahe o kaya ay mga gamit para makapagdrama, makapagpakita ng isang ideya, katulad ng scenery, katulad ng mga gamit, costumes. These are all props or properties. At pati po sa pananampalataya, sa religious life, ang tao maraming props. At ano ang kinalaman ni Jesus sa mga props na ito? John 5:1-18 ang ating babasahin ngayon. Sisimulan natin sa 1 hanggang 4. Jesus went to Jerusalem. In the city near the sheep gate was a pool. Many sick, blind, lame, and crippled people were lying close to the pool. Merong mga underground water systems ang Jerusalem. At isa dito led to a place that has become a pool, at ito ay pinaniniwalaang mapaghimala ang tubig. Kaya maraming may sakit na nakaabang doon sa paligid ng tubig at sila ay nakahimpil doon sa paligid ng bunganga ng tubig na ito. They were by the poolside waiting for the proper time for a miracle that they expect. The people believed in the healing power of the water there. Like many people do now, that they believe that there is a healing power in a pool here or there, in a certain river. Noon pa man, may mga gano'n ng mga pananalig. Verse 5 and so on. Beside the pool was a man who had been sick for 38 years. When Jesus saw the man and realized that he had been crippled for a long time, he asked him, "Do you want to be healed?" Isa sa napakarami at mga nakaabang sa himala ay isang taong lumpo. 38 taong lumpo. Hindi naman sinabi na since birth, so maaaring higit pa ron ang kanyang edad. At nakaabang siya doon at ang tagal-tagal niya na nag-aabang ng himala at sinabi ng Panginoon, "Gusto mo bang gumaling?" It was a most loaded question. Maraming laman. Of course the man wanted to be healed. But the question, of course, that was unasked, gusto mo palang gumaling, nandiyan ka lagi, bakit di ka pa gumagaling? Ano ang hadlang sa iyong paggaling?
Verse 7, the man answered, Lord, I don't have anyone to put me in the pool when the water is stirred up. I try to get in, but someone else always gets there first. Yun ang hadlang sa paningin itong lumpo na ito sa kanyang paggaling. Sabi niya, gustong-gusto ko pong gumaling, pero wala namang magbuhat sa akin o tumulong man lang, kahit magtulak man lang sa akin o humila, para mapunta ako doon sa tubig, malaglag ako sa pool, pag ito'y biglang kumukulo. Walang tumutulong sa akin, kaya lagi po ako nauunahan ng iba pagka yung tubig ay gumalaw. So apparently, may mga panahon na yung tubig ay biglang gumagalaw, nakakaukaw, mag-isa, parang kumukulo, gumagalaw ang tubig, at sa oras lang na yun makakapagpagaling yung tubig at doon lang sa unang tatalon sa tubig. So there was a cruel contest among the sick to get into the water first. The water was not always able to heal, only when it stirs, and it heals only the first one that gets into the water. So nung tinanong ni Lord, gusto mo bang gumaling? The man focused on his problem. Wala nang laman ng utak niya lagi, kundi yung problema niya, walang tutulong sa kanya para siya ay mapupunta doon sa tubig. Hindi natin alam kung bakit walang willing tumulong sa kanya. Siya ba ay hindi naging mabuting tao? Wala ba siyang pinakisamahan? Pero ang alam lang natin ngayon, basta walang tumutulong sa kanya, kaya nasasayang lang ng sandali, kahihintay niya, kahihintay. Many people focus on problems. The Lord was there, the solution, and yet the man was trying to still be focused on his problem. Actually, yung tubig na pampagaling, problema rin eh. Because the healing waters had a very limited repertoire. Kumbaga sa isang taong dancer na 3 step lang ang alam, o singer na 5 notes lang ang kayang kantahin ng hindi mali, itong tubig na ito, limitado ang pwedeng gawin. It worked only while it was stirring. Gaano kadalas naman kaya ito na gumagalaw o nakakaukaw sa loob ng 24 oras? Therefore, the efficacy of this water as a healing agent had a very limited time frame. Only when it stirs and only for those that get in first. Only the first person that got in it was healed. So, there was a limit in its recipients. Limitado ang pwede mapagpala at mapagaling. So, it really necessitated a very unkind contest among the already infirm and sick. Kaya nakakaawa namang tingnan yung mga may sakit, mga kung ano-anong uri ng sakit na nagkauna-unahan pa sila para lumusong sa tubig pag ito'y gumagalaw. The water could not help people get into it. One needed assistance to get into the water. So what are the props? Gusto ng taong gumaling, naniniwala sila sa himala na nagmumula sa Diyos, pero bagamat nagmumula sa kanilang pananalig, ang pagpapagaling ay galing sa Diyos, pero may limitasyon yung tubig. May mga props pa. Una, yung tubig. Kung wala yung tubig, walang galingan. Then may timing pa, kailangan pag kumakaw-kaw. May speed pa, kailangan mauna ka. At kailangan po ng mga assistants. Ang daming props bago matanggap yung himalang iniintay. Yet, because there was nobody else and nothing else to go to, people crowded around that water. Ganun na lang ang awa ni Jesus. Kaminsan siya ay naglalakbay nung makita niya yung Jerusalem sa tuktok ng bundok sa isang liko ng kanyang paglalakad, ay napaluha siya at naawa siya sa mga tao. Para mga ligaw na tupa na walang kumakandili, walang nagmamahal, walang umaaruga. Ganon din itong mga taong ito, sa konting pag-asa, nakaabang araw-araw, kahit marami sa kanila ay nabibigo at patuloy na nabibigo. Many people put their trust in objects that are so limited and are practically unable to help kahit ngayon. Dahil sa mga bulag ng mga religious beliefs, misguided religious teachings, people think that they always have to have props. Kailangan may suot ka na ganitong uri ng kung ano mang isinusuot para layuan ka naman sa mga espiritu. Kailangan ganito ang oras ng pagdarasal mo para kadinggin ng Diyos. Kailangan pupunta ka pa sa ganong lugar para ka manalangin. Kailangan
Meron pang formula ang iyong panalangin, baka mali, hindi ka didinggin. Kailangan meron kang dinadasalan, meron kang tamang kulay na isusuot sa araw ng pag-worship mo. Ang daming props. For instance, sabi sa Psalm 135, 15 to 18, idols of silver and gold are made and worshipped in other nations. They have a mouth and eyes, but they can't speak or see. They are completely deaf and they can't breathe. Everyone who makes idols and all who trust in them will end up as helpless as their idols. And religious idols ay isa sa mga props na kailangan ng maraming tao para makapanalangin, para makapag-practice ng religious ritual or whatever. Pero sabi sa Psalm, marami mga bayan ang gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, may bibig-bibigan pero hindi naman nagsasalita, may mata-matahan na hindi nakakakita, may tenga-tengahan na hindi nakakarinig, at may bibig-bibigan na hindi naman nakakahinga. Sabi, lahat ng gumagawa ng ganitong mga props at nagtitiwala rito ay nagkakatulad-tulad. Pare-pareho silang mga helpless. Pag natumba itong Diyos-Diyosan ay kailangan mo itayo, hindi naman nakakatayo mag-isa. Para siya maglakad ay kailangan mong buhatin. Kailangan mo siyang bihisan. Kailangan mo paglingkuran. Ano naman ang magagawa sa'yo ng props na ikaw pa yung naglilingkod sa Kanya? Dumadami lang ang trabaho mo, dumadami ang iyong amo. Kasi sabi ng Bible, nagiging tulad din ng mga walang magawa ng mga props na ito, yung sa kanila ay nananalig. Now, idols could be religious images. They are the most immediate things that come to mind. But idols could also be things, objects, props of worship, mga kailangan mo for protection. Kailangan mong isuot, ilagay sa pinto, ilagay sa dingding, para ka maprotect kung kani-kanino. They could be rituals or oracles. Kailangan ganito ang order ng worship. Kailangan ganito ang order ng dasal. Kailangan merong mga magic words ka pang sasabihin. May mga maraming formula. Configurations like feng shui. Kailangan ganito, kailangan ganon para ka mabless. Ang daming nakaka-oppress. At pag napuntuhan ka ng feng shui expert, yung pinto mo nakaharap na sa north, ililipat pa sa south. Kahit hagdan mo, ililiko dito kung ano mga paggagawain para ka mabless. Idols could also be people. Sometimes, advisors, teachers, preachers, sila hindi matulungan ng mga sarili nila, paano kanila tutulungan? Hindi nila susunod yung sarili nila mga regulasyon. So, ang mga tao kawawa, maraming props sa buhay. Kailangan magbabasa lang ng Bible, tamang version. Ito lang kaisa-isang version na ito. Outside of it, hindi na pwede yung Bible na yan. At kailangan, pag magbabasa ka ng Bible, printed page, hindi yung computer, hindi yung mga notebook, hindi yung mga iPad, dahil hindi pwede yan. Another props. Kahit nagkakaroon na ng bagong technology, nagkakaroon ng mga bagong mga prohibitions at mga bagong mga regulasyones, mga inaasahan, sinasandalan, kinakapitan, kahit wala namang nangyayari. Patuloy lang at patuloy, ang pag-asa ng taong tumatanda na lang at lahat, wala pa rin nangyayari. So ito yung kalagayan ng lalaking ito. Gaano karami sa atin na gano'n ang kalagayan? Asa ng asa sa hindi naman naaasahan. Paniwala ng paniwala sa napakarami naman niyang kailangan pang props para niya masunod. Ng ending, hindi rin naman talaga siya makasunod. Walang ginawa kundi mag-abang ng mga bagay na hindi naman dumarating. Kasi ang inaasahan, props. Sabi niya, ang problema ko po, walang nagbubuhat sa akin para ako mauna sa tubig. Una, problema ba talaga yung pagbubuhat? Pangalawa, problema ba talaga yung tubig? Ang dapat itanong, bakit kailangan mo pa yung tubig na yan para ka gumaling? Bakit kailangan pa na doon ka sa ibabaw ng bundok pumunta para magdasal? Bakit kailangan pa na pumunta ka sa isang holy land para ka makaramdam ng presensya ng Diyos? Bakit kailangan isuot mo pa ang ganitong kulay, o ganitong tali, o ganitong sinturon? Bakit kailangan mo ang maraming bagay? Tulad ng, bakit kailangan mong mauna sa tubig para gumaling? So sabi ni Lord, verse 8, Jesus told him,
Pick up your mat and walk. Pinoproblema mo yung tubig, pinoproblema mo yung unahan, pinoproblema kung kailan gagalaw yung tubig. Bypass everything. I am telling you, pick up your mat and walk. Jesus almost says, no need for holy water. No need for props or formula or extra hardship. No need for assistance. Just believe, then pick up your mat and walk. Which in effect is saying, put your faith to work. Bypass the water. Bypass the race. Bypass the props. The curtain on the temple was torn. Now you have a direct access to God. Go to God directly. You don't need props. John 5. Right then, the man was healed. He picked up his mat and started walking around. The day on which this happened was a Sabbath. So this is healing without the water. Mga kapatid, kung hanggang ngayon bumibili pa kayo ng bote-boteng tubig para iwisik-wisik sa inyong mga katawan, sayang naman si Jesus. Sayang naman na napilas yung kurtina ng templo na pwede ka nang dumiretso sa Diyos. No props. Kung kailangan mo pa ng mga panyo na ididikit-dikit sa mga bukol-bukol at galis-galis. Kung kailangan mo pa ng kung ano-ano mga litrato, mga debosyon. Kung kailangan mo pang makipagkarera to win the race for the water. Makipaggagawan sa mga bulaklak na pinaniniwala ang nakakapagpagaling. Makipagsiksikan sa kutakot-takot na tao para ka lang makahawak ng mga gusto mong hawakan para ka mapaghimalaan. With Jesus, there is healing without the religious witchcraft. Without the drama, without the ritual. And remember, there was healing despite the Sabbath. Hindi na kinailangan ng mga props, at sa kabila ng lahat na yun ay Sabbath, gumaling pa rin siya. Jesus heals kahit Sabbath. Jesus heals kahit walang tubig-tubig, walang kare-karera. Hindi ko sinabi huwag kayong inom ng gamot kasi pwedeng yun ang gamitin ng Panginoon. Ang pinag-uusapan natin dito, religious props. Hindi yung physical and scientific props. They can help. Pero gusto mo ng protection from the evil one, kahit isuot mo lahat ng buto ng halaman sa gubat. Kung evil ang iyong heart, hindi ka maiproprotect ng mga buto-buto na yan. Kahit ilagay mo lahat ng damo sa iyong ulo. At kung talagang ang pinapanalangin mo ay hindi naman gusto ibigay ng Diyos, kahit mag-fasting ka hanggang mamatay, hindi mo matatanggap yon. Hindi mo kailangan pahirapan ng sarili mo. Kaya the Lord was criticized. Sabi ng mga religious leaders, bakit hindi nagfa-fast yung amo nyo? Kasi hindi talaga siya mahilig mag-fast. Itinuturo niya sa mga tao na hindi naman yun talaga ang kailangan. Many people now fast, and up to a point, it's good for the body to fast every now and then. But if you are fasting to earn points, to think that you need it para kakaawaan ng Diyos, nagiging props, even fasting. Pero kung gusto mo mag-fast dahil gusto mo mag-concentrate na manalangin, so para hindi ka na mamalengke, magluto, maghain, magligpit, fast ka na lang para makapag-pray ka maghapon, yun may effect. Pero para sabihin mong, gugutumin ko ang aking sarili at umaasa ako na kung nagutom ako, nahilo ako sa gutom, bumaba ang sugar count ko at mag-hypothermia ako, baka makinig sa akin ng Diyos. Props yun. Yun namang hindi kailangan sa prayer. But if you want to focus on spirituality and not be disgressed or distracted by things, then you fast to simplify your daily activity. Yun, may saysay. Sabbath yun, pero pinagaling pa rin siya ng Panginoon. Of course, it led to another complication because the religious leaders will not hear anything like that. John 5, verse 10. When the Jewish leaders saw the man carrying his mat, they said to him, "This is the Sabbath. No one is allowed to carry a mat on the Sabbath." Nakita nyo, the religious leaders focus on technicality. Hindi man lang nila pinansin na, wow, after 38 years, nakakalakad ka na. No. Sabi nila, Sabat ngayon na, bawal magbuhat, bawal magdala kahit ng banig. Ba't dala-dala mo yung higaan mo? Bawal yan. The religious leaders problematized Jesus' solution.
para namang sa pagsunod sa kanilang mga batas, gumaling yung tao. Para namang sa nakaraang 38 taong may sakit siya, natulungan itong mga religious leaders na ito yung may sakit. Na kung makapag-amu-amuhan sila at makapag-demand ng obedience, akala mo naman nakakapagpagaling sila, wala rin naman silang effect. Wala rin mabuting talab sa tao ang ginagawa nila. At ito yung gumaling, pinagalitan pa. At ang kanilang sinilip, technicality. The religious leaders trivialized the healing, the comfort, the freedom of the man who had been crippled for 38 years. It would have been a great occasion for celebration, but no. It became an occasion for sermon, napagalitan. Because the religious leaders prioritized religious regulation over a man's well-being, which sadly still happens today. Many religious leaders place policy above the well-being of the people. We should note here that Jesus prioritized the man's well-being over religious policy. May policy kasi na hindi ka dapat gagawa pag Sabat, naghimala siya. Tapos pinabuhat pa niya yung higaan ng lalaki. Jesus broke religious law to minister to people, like he did to the woman caught in adultery. He broke the law of Moses and not got her stoned to death. Like Jesus broke the religious policy on talking with Samaritans and women at that when he talked to the woman at the well. Like Jesus broke religious taboo when he allowed Mary to sit at his feet and learn together with the men and not join Martha, her sister, in the kitchen. Ganon din naman, nilabag ng Panginoon ng religious law nung hinawakan niya yung bangkay ng anak na binata ng babaeng widow sa Nain. Nang siya ay humawak ng mga may ketong, nang siya ay mananghali sa bahay ni Zacchaeus who was a sinner, when he dined often with sinners and tax collectors, the Lord was breaking all the religious law to make heaven accessible to people, to reach out to people, to touch their lives, and to set them free from the oppression of the religious authorities. People need Jesus, not these religious authorities, not these religious laws. This is the obvious message of the miracle of Jesus. Ba't maghihintay pa bukas kung pwede na ngayon na magpagaling? At bakit hindi bubuhatin yung higaan? Mark 2:27, Jesus finished by saying, people were not made for the good of the Sabbath. The Sabbath was made for the good of people. Ang dapat recipient at the end of the day are the people, not the religious system, not the religious leaders, or not the letter of the law. The law was for the benefit of the people, not for enslavement, just so that the law would be obeyed no matter what. Ngayon, maraming Christian, ginawa na ring idol yung day na Sunday. Sunday, dapat nasa church ka. Kahit naghihingalo yung nanay mo sa probinsya, church muna. Anniversary ng mga magulang mo sa malayong probinsya, hindi pwedeng umabsent sa church kasi Sunday is for God. Another props. You can worship any day. And there are 52 Sundays in a year. Huwag ka lang umabsent siguro ng more than 5 dahil lang umattend ka sa ganito at sa ganon. Pero hindi naman yun talaga kailangan maging alipin ka ng linggo. Kung meron kang kailangan gawin, dapat gawin o mabuting gawin. Kasi kung sinabi ni Lord, Sabbath was made for man, di ganun din yung Sunday. Pero wag naman laging gawing lisensya yon para kahit wala namang bagay-bagay, absent ka na. Pero dapat kung kailangan, you are free because Jesus sets us free. Hindi tayo slave ng religious law. The blood of Jesus saves us and sets us free. Pinakamalaking institution yan sa Israel, Sabbath. Malaking issue. Anong ginawa ni Lord? Balik-balik pa ulit-ulit that it was broken. To be kind, to minister to people, and to send a very clear message to the nation
that people are not to be enslaved by these religious laws. They were given so people could be free. The law of the Sabbath was given to employers so that their employees could have one day of rest. It is not to be obeyed kahit namamatay ka na sa pag-obey para sa ikabubuti. Ganun din dapat ang mga religious policies. At the end of the day, you ask yourself, ikakabuti ba ito ng mga tao or not? O basta kailangan ma-implement kahit sila masaktan, kahit sila masira o mawasak? It has got to be reviewed. So balik tayo sa John 5, this time verse 11. But he replied, ito yung pinagaling, the man who healed me told me to pick up my mat and walk. So bakit ka nagbubuhat? Yung ba alam ng Sabat? Yun po nagpagaling sa akin eh. Buhatin ko daw ito at maglakad, di sinunod ko. In other words, ang sinunod niya kung sino yung nagpagaling sa kanya, hindi yung mga Pharisees na ito na hindi naman nakakapagpagaling, utos ng utos. Yan, sinunod ko po, natural lang. Sino ba susundin ko? Siya nagpagaling sa akin. So the man obeyed Jesus who healed him and gave him relief, comfort, and freedom instead of some fossilized religious law that never helped him anyway. Sumunod siya. John 5:12 and so on. They asked him, who is this man that told you to pick up your mat and walk? It's a most interesting question. A man was crippled for 38 years. Finally, he could walk. And not only walk, he could help himself carry his own mat. Ang tanong ng mga religious leaders, sino ang nag-utos sa iyo na buhatin yan? They were focusing on the lapse against the law. Dapat ang itinanong nila, sino nagpagaling sa iyo? Kasi yun ang storya, gumaling siya. Pero hindi. Sabi niya, sino ang nag-utos sa iyo na labagin ng batas? So alam natin ang pinapahalagahan ng mga religious leaders. Yung policy nila, hindi yung pagkakagaling ng tao. Verse 13, but he did not know who Jesus was, and Jesus left because of the crowd. Later, Jesus met the man in the temple and told him, you are now well, but don't sin anymore, or something worse might happen to you. Nagkita muli ang dalawa sa templo, at sabi ni Lord, kita mo na, galing ka na. Tigilan mo na ang pagkakasala. Tigilan mo ang kasalanan, dahil baka mas malala pa ang umabot sa iyo ngayong gumaling ka na. So apparently, the man's affliction was caused by sin. That's why Jesus said, stop sinning or something worse will happen to you. It goes without saying that what caused his being crippled was related to a sinful lifestyle. Now that Jesus had healed him, he had the responsibility to stay well, meaning to keep away from sinful living. Mga kapatid, lahat tayo pinagaling na ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Meron yung big time na pagpapagaling from the penalty of sin. Ngayon, meron mga pang-araw-araw na pagpapagaling kung tayo ay humihingi ng kapatawaran. Pero sabi niya, pakinggan natin, napagaling na kita, huwag ka nang bumalik sa dati mong uri ng pamumuhay at malamang mas masahol pang aabot sa iyo. Pag nakaranas na tayo ng pagpapagaling ng Panginoon, nahipo na tayo, may responsibility naman tayo to stay clean. We have been cleansed once by the blood of Jesus. We have to work hard every day to stay clean. Not to be cleansed unto salvation because the Lord of Jesus already did that. Pero meron naman tayong kooperasyon dapat na ginagawa. We cannot stay clean 100% on our own effort, pero at least may effort ka dapat. Yung kulang na lang ang i-charge mo kay Lord, hindi yung simula pa lang charge na agad. People who are saved, who are healed, people who are blessed, are to live sinful lifestyles. Bilang pasalamat sa Diyos, bilang pagtanaw ng utang na loob, at para maiwasan na mabinat, dapat pag nalinis ka na, napatawad ka na, pinagpala ka na ng Panginoon, ayusin ang buhay. Go and sin no more. Yan ang bilin ni Jesus sa babae na babatuhin sana dahil nahuling sa akto, pero hindi niya ipinabato, pero sabi niya, go and sin no more.
John 5, verse 15 and 16. The man left and told the leaders that Jesus was the one who had healed him. They started making a lot of trouble for Jesus because he did things like this on the Sabbath. Sa palagay nyo ba yung gumagawa lang ng mali ang nalalagay sa gulo? No. Yung gumagawa din ng tama at mabuti, ginugulo ng mga hindi tama at hindi mabubuting tao. Tulad ng nangyari sa Panginoon. Bakit siya ngayon pinagbalakan ng masama nito mga religious leaders? Dahil ba may ginawa siyang masama? No. Dahil may ginawa siyang mabuti na hindi nila ginagawa at hindi nila kayang gawin. Blind, bookish, and traditional religious leaders oppose the liberating and comforting ministrations of Jesus. Marami kasi mga leaders, power trippers. Maraming leaders, they want control of people. So their policies are very controlling. And it empowers them to control people. Kaya ayaw nila yung freedom that the Lord preached. Such leaders are addicted to controlling people with regulations that do not and cannot heal nor comfort. Sabi ng Panginoon sa Matthew 23:4 about this type of leaders, they pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Pinapabigat lang nila lalo ang buhay ng mga mananampalataya. Mayroong mga religious teachings, religious regulations, religious leaders, religious groups na bumigat lalo ang buhay ng mga tao nung dapuan nila. Hindi lumaya, lalong dumami ang tali. Hindi gumaan, lalong bumigat ang buhay. Dahil nagkaroon sila ng mga bagong amo na kinokontrol ang kanilang buhay kahit wala namang mabuting nagagawa sa kanila. Maraming religious practices, pampahirap, pampabigat, pampasikip ng hininga. At maraming mga tao na bibiktima tuloy. Kaya nagagalit ang Panginoon sa ganito mga religious systems. Sabi niya sa mga Pharisees, "Woe to you, scribes and Pharisees! You travel over land and sea to win a single convert. And when he has become one, you turn him to be twice as much a son of hell as you are." Yun ang kanyang sinasabi. Maraming tao napapahamak, napapasama pa dahil nakilala kayo, dahil na-missionan ninyo, dahil nakulto ninyo, naturuan ninyo, na-indoctrinate nyo, lalong humirap ang buhay. Now, back to John 5:17 and so on. But Jesus said, "My Father has never stopped working, and that is why I keep on working." Pinapaliwanag niya bakit kahit Sabat, gumagawa siya. Now, the leaders wanted to kill Jesus for two reasons. First, he had broken the law of the Sabbath. But even worse, he had said that God was his Father, which made him equal with God. On both counts, the religious leaders were wrong to have been offended, but they were angry anyway. Jesus broke the oppressive religious law to heal, to love, to give relief and comfort. This is our Jesus. This is our Savior. This is Jesus, our friend. Dapat nating ihiwalay siya dun sa mga religious practices that are against His doctrine of love, His command to love. That Jesus' love does not wait. Jesus' love does not make you wait. Hindi ka kailangan magkaroon ng props. Hindi mo kailangan makipagkarera. Hindi mo kailangan yung tubig. Diretso na sa Kanya na. Children of God, bypass the props to well-being, to joy, to peace. Kumisan ang props natin, tao. Nakita niyo yung babae sa Samaria, doon sa may balon? Nakakalimang asawa na? At yung lalaking nasa bahay niya nung oras na yun ay hindi niya asawa? Kasi yun ang props niya sa buhay, lalaki. Parang kailangan niya lang lalaki para sumaya. Nakaka-anim na nga, hindi pa masaya eh. Baka abuti na siya ng 70, 80 anyos hanggang maging 20 na ang naging lalaki sa buhay niya, hindi pa rin masaya. Bypass these props that don't give you any benefit or peace or wellness. Go direct to Christ.
Yung iba, ang mga props, kailangan drugs. Kailangan alak para makalimot. Kailangan ganito, kailangan gano'n ng mga props. Ano mga props natin sa buhay? Sa paghahanap natin ng kagalingan, kasiyahan, kapayapaan? Tao ba? Bagay ba? Ritual ba? Religion ba? With Jesus, there is no need for props. No need to be oppressed by exact formula or location or schedule. No need for needless fasting that is used only to bribe God. For pilgrimages, God is everywhere. Sabi niya sa babae din sa Samaria, time is coming and it has now come when the true worshiper of God will worship neither in Jerusalem nor in Samaria, because they will worship God who will be in their hearts. Pinalapit ni Jesus ang langit sa tao. Hindi na kailangan maglakbay. Hindi na kailangan maghirap. No need to self-flagellate. You don't need agents. You don't need intercessors. You don't need hardship and complication. Jesus is just a prayer away. Let the love, let the power of Jesus come to you directly. Hindi na natin kailangang dumaan kung kani-kanino at kung saan-saan. Enjoy ease with Jesus. And let people enjoy ease with Jesus also. Huwag natin pahirapin ang mga tao, pahirapin sa kanila na lumapit sa Diyos. Puro regulasyon. What are your props? What are your addictions? Mahirap maging addict to anything, to anyone, because you will not be free. What limits you from receiving God's blessing? Dahil doon ka nalang tumitig sa tubig? Nakontento ka lang makipagkarera at makipagunahan kahit di ka naman nauuna kahit kailan? Nakontento ka na tumunga nga lagi araw-araw, naghihintay sa blessing na di naman dumarating? Bring your case directly to Jesus. What are your needs? Physical needs? Physical health and well-being and strength? Is it emotional? Is it spiritual? Jesus is the answer. Bring your cause to Jesus. Sabi niya, I have come that people may have life and have them abundantly. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Like the rest that he gave to this man who was forever waiting for the water to move and waiting for someone to help him get into the water, the Lord gave him rest. He said, don't think of that. Pick up your mat and walk. And this is the same message that Jesus gives us today. Ano yung kinatalian mo na kapatid na mat? Diyan ka nalang lagi nakaratay. Diyan ka nalang lumuluma. Diyan ka nalang humihina. Stand up, pick it up and walk. Get a life. And this life is in Jesus. No need for anyone or for anything or any formula. Just believe in the Lord. Then pick up your mat and walk. Dear God, we thank you na pwede kaming lumapit sa inyo directly through Jesus. Hindi namin kailangan ng religious witchcraft or formula. Hindi namin kailangan lagi mag-abang, maghintay, makipag-contest. Because your grace is abundant and available to us anytime, anywhere. Buksan nyo ang mata namin para makita namin, Panginoon, yung aming mga addictions. Makita namin yung aming mga props, sinasandalan na wala namang idinudulot sa aming security. Makalaya kami sa mga ganitong uri, Panginoon, ng dependence, so that we can be free to receive your grace, to receive it without having to pay the needless prices, because Jesus paid the price. Mga kapatid, pagbulay-bulayan natin that you don't need props. Truth to tell, it's good that there are people around us, they add value and beauty to our lives, but we don't really need people when we have God. Masarap na addition, pero unahin ang Diyos. Hindi talaga natin kailangan yung mga ating nakakahina, kaugalian ng mga nakasanayan, sinasandalan, pinangahawakan, kinakapitan. Kay Lord tayo kumapit. Hindi sa ating mga nagiging amu-amuhan na sinusundan-sundan. Dear God, buksan niyo po mata namin para makita namin kung meron kami mga religious and spiritual addictions, needless props in our lives.
so we can be free to worship you even if it's a Sabbath or despite the Sabbath. Teach us. Teach us, O God, to go directly to you and bless us as we go directly to you. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid kung anong personal application natin dito sa ilang saglit ng tahimik na pakikipagniig sa ating Ama sa Langit. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang No Need for Props. Ang nais mo'y kagalakan, kay Jesus matatagpuan. Kagalakang di magmamaliw, ngayon at magpakailanman. Kahit sa kabila man ang iyong pagdurusa, kung siya ang kasama ay kayang magsaya. Kagalakan ang puso ay makakamtan pag si Kristo sa buhay. Ang iyong paglingkuran kay ganda ng mundo, kung malalaman mo na siya'y laging nagmamahal sa'yo. Kahit sa kabila man ang iyong pagdurusa, kung siya ang kasama ay kayang magsaya. Kagalakan ng puso ay makakamtan pag si Kristo sa buhay. Ang iyong paglingkuran kay ganda ng mundo, kung malalaman mo na siya'y laging naghihintay sa'yo. Kay ganda ng mundo, kung malalaman mo na siya'y laging nagmamahal sa'yo. Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka. Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito'y ginagamit sa ritual. 1 hanggang 2 tao ang maaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal.
Kadalasan ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka. Kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Bakit kapag may fiesta, kahit hindi ka kilala, welcome ka?
Nung araw kasi talaga yung handaan ay pagpapakain sa mga kapuspalad, sa mga hindi nakakakain ng masarap, at saka yan ay pagpapakain maging sa hindi kakilala. Hindi likas sa atin yung konsepto ng imbitasyon. Hindi likas sa mga Pilipino yung konsepto ng yun lamang kilala ang pinapakain. Tayo, pag naghanda, bukas ang buong bahay, bukas ang paminggalan, bukas ang ating palad at bukas ang ating puso dahil pinapakain ng lahat. May kaugalian tayo na ang pagkain ay para sa lahat. Sa aking paglalakbay
ay di ko kaya at walang patutuhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sakit naman ng unos, ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan na aking hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay, sa aking Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!